social media ang Pangilbay Bridge. May mga daily sheets na nagpo-post ng video at pictures ng tulay, sabay sabi na, "Salamat PRRD." What? Salamat PRRD? Si PBBM ang Pangulo ng Pilipinas ngayon. At ang Pangilbay Bridge ay isa sa kanyang mga priority projects. Kung titingnan mo ang listahan ng 194 flagship projects ni PBBM, ang Pangilbay Bridge ay nasa number 40 sa kanyang priority projects. Pero sige, suriin natin kung paano nga ba nagawa at natapos ang tulay. Mga kaibigan, ginawa ang feasibility studies ng tulay ng DPWH noong 1998. Sa panahon naman ng dating Pangulong Aquino, noong 2014 ay nagkaroon ng proposal na ang proyektong Pangilbay Bridge ay dapat nang simulan. Ang layunin ng proyekto ay pagdudumin ang municipality ng Tubod sa Lanao del Norte at ang City of Tangub in Misamis Occidental. Upang paikliin, ang travel time mula sa 2.5 hours ay magiging 7 minutes na lamang. Ang kaibigan, ipinagmalaki pa nga ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang proyektong gagawin nang siya ay bumisita sa Tangub City, Misamis Occidental noong September 9, 2015. Noong April 28, 2016, ang Pangilbay Bridge projects ng Department of Public Works and Highways had finally concluded the signing of loan agreement with the Export-Import Bank of Korea Economic Development Corporation Fund at the Bureau of Treasury, Intramuros, Manila. So, ibig sabihin mga kaibigan, nagpirmahan pala noong 2016, April 28, sa panahon pa yan, ni Pinoy. Di ba? So, mga kaibigan, ang mga present, mga sekretary ni Pinoy during the signing of loan agreement ng DPWH ay sina Secretary Rogelio L. Singson and the Secretary of Budget and Management Lorenzo Abad, Foreign Affairs Secretary Jose Rene D. Almendras, and the Republic of Korea Ambassador Kim J. Shin. Signed the agreement 4.859 billion loan to finance the implementation of the Pangilbay Bridge with the DPWH as the implementing agency. So, ibig sabihin, nag-start pala talaga ito sa panahon ni Pinoy. With an estimated cost of 4.859 billion, ang 4.859 billion pesos ay popondohan ng KEXIM-EDCF, habang ang kulang na 587 million ay kukunin naman sa national budget ng Pilipinas. Natapos ang termino ni Pinoy, ngunit hindi naumpisahan ang proyekto. Pero ang kagandahan lang kasi nakaready na lahat. May feasibility studies, andyan na ang plano, at andyan na rin ang pondo. Kaya ang dapat gawin na lang ng next administration ay ipa-implement at ipatayo ang tulay. Ayan na nga mga kaibigan, fast forward tayo sa panahon ni Duterte. Ang groundbreaking ay naganap noong 2018. Ngunit dahil nagka-pandemic ay nahinto ang construction. Sa madaling salita, pinagpatuloy ang construction ng tulay noong 2020. Ngunit nahinto na naman at ang deklarasyon ng Duterte administration ay hindi na kayang tapusin ang tulay dahil sa kakulangan ng pondo. In short, naubusan po ng pondo. Makikita nga po sa update ng larawan, noong 2022 ang itsura ng tulay. Halos wala pa talagang natatapos ang Duterte administration. Pero naubos na ang pondo. Paano nangyari yun? Naubos ang pondo, pero hindi natapos? At dahil dyan mga kaibigan, nakatenga ang tulay at hindi man lang nag-effort na hanapan ng pondo. Biruin mo ha. Ipinatayo mo na pero itinenga mo pa dahil naubusan ng pondo. Hindi ka man lang naghanap. Irresponsable. Nang umupo si PBBM sa pagkapangulo ng Pilipinas noong 2022 ay pinangako niyang tatapusin ang mga malalaking proyektong nakatenga sa Mindanao. Sinama ni PBBM sa kanyang mga priority projects ang mga malalaking tulay sa Mindanao na napabayaan at hindi inasikaso ng dating admin. Kasama na dyan ang Pangilbay Bridge. Matatanda ang sinabi ni Amy Duterte na wala daw pera ang Marcos administration para sa infrastructure projects. May
mga bumabati ko sa ating Pangulo na bakit daw may pang-ayuda pero walang pera para sa infrastructure projects. Napahiya ang mga kritiko ni PBBM dahil inatasan ng ating Pangulo ang kanyang economic team na maghanap ng pera upang pondohan ang tulay. Sa kabila ng napakaraming problema ay hindi sumuko ang ating Pangulo na gawin at tapusin ang tulay. Dahil naniniwala siyang kailangan ito ng Tagalanao at Misamis Occidental. Paano nga ba matatapos ang Panguil Bay Bridge? Gayong ang tulay ay nagkakahalagang 8.3 billion at ang 4.859 billion ay naubos na ng past administration. Bakit ganon? Diba sa feasibility studies at loan agreement sa Noynoy Aquino administration ay nasa 4.8 billion lang ang halaga ng tulay? Bakit ganon? Bakit biglang lumaki? Alam ko na. Kasi diba, sa paglipas ng ilang taon, no, hindi naman kasi kaagad nagawa ang tulay. Lumipas pang maraming panahon eh. So, syempre, nagbabago mga kaibigan ang presyo ng bilihin. Diba? Yan. Kaya, yung tulay, kulang na yung pondo. Diba? Pero kung nagawa lang sana ng Pinoy administration na umpisahan at nagawa lang sana, maaring pasok pa rin yung budget. Kaso hindi nga nagawa, di ba? So yan mga kaibigan ha, sa madaling salita, ang Marcos administration ay kumausap ng mga partners at stakeholders upang matugunan ang kulang na pera. Dahil dyan ay tuloy-tuloy ang construction ng tulay dahil sa political will ng ating Pangulong BBM. Kaya mga kababayan, kung susuriin natin, halos wala namang effort na ginawa ang Duterte administration dahil pag-upo ni Duterte ay nakalatag na ang proyekto, feasibility studies at may pondo na rin. Samantalang si PBBM, pag-upo niya ay naghanap pa siya ng pondo para lang matuloy ang proyekto. Kaya naman, kung titignan natin, ay sa dalawang Pangulo ng Pilipinas lang natin pwedeng i-credit ang proyekto. Walang iba kundi kay Pinoy na nagpaumpisa at naghanap ng pondo. At higit sa lahat ay si PBBM na naghanap ng pondo na kulang upang matapos ang proyekto. Tamang narinig mo mga kaibigan, may credit din si Pinoy dito dahil siya ang nag-start ng proyekto. Ngunit dahil si PBBM ang mas maraming natapos at naiambag sa construction ng tulay, kaya kay PBBM ito credited. At isa pa, hindi naman si Pinoy ang Pangulo ngayon, kundi si PBBM. Kaya sa mga fake news peddlers ng mga DD sheets, mahiya naman kayo. Wala ngang ambag si Duterte sa proyekto, tapos aangkinin nyo. My gosh, kapal naman ang face niyo. Baka biglang bumangon ang dating Pangulong Aquino at hilahin ang mga paa niyo at sasabihin na, hoy, walang ambag dyan si Duterte dahil ako ang nagpaumpisa niyan. Diba? Kaya mga kaibigan, between the three presidents, mas marami pang nagawa si Pinoy kaysa kay Duterte. At least si Pinoy, siya ang nagpa-start, naghanap ng pondo para sa tulay. Pagdating naman ni Duterte, nakalatag na lahat. May feasibility studies, may plano, may pondo na rin. So, ang dapat niyang gawin ay ipa-implement na lang, construction ng tulay. Pero hindi pa niya nagawa. Pagkatapos, ubos lahat ang pondo, pero ganun lang ang nagawa niya. At dahil merong political will ang ating Pangulo, BBM, kaya mga kaibigan, natapos talaga ang tulay. At ngayon, ang convenient ay tinatamasa na ngayon ng mga Tagalanao at Misamis Occidental. Kaya sa mga Tagalanao at Misamis Occidental, etong tandaan nyo, ang tulay na yan, matatawag natin na proyekto ng dalawang Pangulo ng Pilipinas. Si Pinoy ang nagpaumpisa at si PBBM naman ang nagtuloy at nagtapos. Kaya mga kaibigan, nakakahiya kayo mga Duterte ha, dahil ang totoo, wala namang effort si Duterte dyan, wala naman siyang ambag dyan. Diba? Yun ang katotohanan mga kaibigan. Real talk lang. Tingnan nyo, etong itsura ng Panguil Bay Bridge noong June 2, 2022. Panoorin niyo mga kaibigan ang isang post ng Province of Lanao del Norte. Dito niyo makikita ang katotohanan. Panguil Bay Bridge. This has been a long dream of our people. The effect would be instant massive economic activity and development within Region 9, 10, and
12, it can be very easy, convenient, and safe for our people here. Nakita niyo na mga guys, ganyan ang itsura ng Pamil Bay Bridge noong June 2022. Wala pa talagang itsura at hindi mo mahahalata na tulay ang pinapatayo dahil talagang wala pang itsura. So ayan mga guys, kitang-kita na natin. At pagkatapos niyan mga kaibigan ay pahinto-hinto pa rin naman ang construction ng tulay. At yun nga, hanggang sa nagdeklara na ang gobyerno ni Duterte nung papalapit na siyang matapos sa kanyang administrasyon, nagdeklara na siya mga kaibigan na wala na daw pondo, hindi na mapupunduhan yung 3 malalaking proyekto sa Mindanao. Kasama na yung Panguil Bay Bridge. Kaya mga kaibigan, kung titingnan natin, ay hindi naman yan maipagpapatuloy at hindi yan ngayon mapapakinabangan ng taga Misamis Occidental at Lanao kung hindi dahil sa political will ng ating Pangulo BBM. So tingnan po ninyo, ayan po ang itsura ng Panguil Bay Bridge noong 2022.